5,000 5 pesos pa each. No, 5,000. pesos. Oh my God. Okay, I just buy. Good night to all of you. Bye. I get one. Yes, you heard it right. Yang melon na binili ni na Alice Eduardo at Small Laude ay nagkakahalaga ng 5,000 pesos kada peraso. Pero murang-mura pa yan kumpara sa presyo ng ilan. Noong May 2019, may dalawang melon mula sa Hokkaido ang naibenta sa auction sa halagang 5 million yen. Katumbas ng mahigit sa 45,000 US dollars or 2.6 million pesos. Hopo, milyon. That's the most expensive melons ever sold in Japan, ang Yubari King melons. Pero bakit nga ba ganito kamahal ang prutas na ito? Anong pagkakaiba niyan kumpara sa nabibili nating melon sa palengke na nasa 100 lang kada peraso? At bakit naman umabot sa milyon ang presyo niyan? May gold ba yan sa loob? Well, wala naman. Pero sa Japan kasi, hindi basta snack lang ang melon. Isa itong luxury item at malaking bahagi ito ng kanilang gift-giving culture. Hindi lang lasa ang tinitignan, pati itsura dapat perfect. Isa sa pinakasikat na klase ay ang crown melon. Kapag pumasok ka sa high-end fruit store sa Tokyo, makikita mo agad ang signature sticker nito. Itong melon na ito ay tinatanim lang sa Shizuoka Prefecture na located sa Central Japan at pwedeng umabot ng higit sa 11,600 pesos bawat peraso. Hindi ito tulad ng mass-produced melon sa western supermarkets na mga nasa $5 lang o nasa 290 pesos ang presyo doon sa Amerika. Dahil ang crown melon kasi kailangan sobrang alaga. Sa loob ng 60 years, nagtatanim na ng ganitong melon ang pamilya ni Fumiyoshi Choju sa kanilang farm malapit sa Fukurawi. Bawat melon, inaabot ng 100 araw bago ma-harvest at buong taon silang nagtatanim nito. May 20 na iba't ibang klaseng crown melon seeds depende sa season. Kontrolado ang tubig ng bawat halaman. May air condition at heating system pa para stable ang temperature buong taon. May 4 na grado ang crown melon, ang Fuji, Yama, Shiro at Yuki. At kapag may kahit isang depekto, Yuki agad yon. 55% ng harvest na pupunta sa Shiro, 25% naman Yama, at 0.1% lang o isa bawat 1,000 melon ang nagiging Fuji, ang pinakamataas na grade ng melon. Pagkalipas ng 50 days, nagsisimula ng mamulaklak ang halaman at lumilitaw ang baby fruits. Pero dito pala nagsisimula ang tunay na trabaho. Lahat mano-mano. Habang lumalaki ang bunga, binabalutan ito ng puting papel para protektado. Kapag nabuo na yung signature net pattern sa balat, minamasahe at pinapakinis pa ito gamit ang kamay. May mga farmers na nakakaubos ng ilang pares ng puting gloves kakapolish ng melon. Grabe no? Sana all araw-araw minamasahe. Maliban dyan, isang mali lang sa dami ng tubig sa isang araw, pwedeng masira ang kalidad. Kaya everyday, inaalagaan nila ang bawat puno. Kinakausap pa nga raw nila ang mga ito, parang mga anak nila. Pero hindi lang farmers ang dahilan kung bakit mahal ang presyo nito. Ang Shizuoka Crown Melon Company na isang agriculture cooperative ang nag-oversee ng distribution mula sa mahigit sa 200 farmers. Tinitiyak nila na mataas ang quality at hindi bumababa ang presyo sa market. Pero ang tanong, ano naman kaya yung lasa nito? Sinasabi na ng mga nakatikim, sobrang juicy, perfectly sweet at may complex flavor balance daw. Pero sa kabila ng presyo, malaki ang market nito sa Japan. Dahil kapag regalo ang usapan, ang mahal na presyo ay simbolo ng kalidad at respeto. Madalas, nakadisplay pa ito sa eleganteng box, nakapatong sa silk o hay, at minsan may ribbon pa. At yung melon na nagkakahalaga ng 2.6 million pesos, ito yung itsura ng lalagyan niya. Grabe no? So yun na nga mga kamagkano, kung sakaling maging instant millionaire ka, bibili ka ba ng ganitong klaseng kamahal na prutas? Share your thoughts in the comment section. At kung gusto mo pa ng mga ganito pang klaseng contents, dito lang yun sa channel ko, kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood.